Isang Pilipino kada isang oras nadadiagnose na may chronic kidney disease. Ang higit na nakakaalarma, ang mga nagkakaroon nito, pabata ng pabata. 15 anyos na ngayon ang grade 10 student na si Vanessa. Sa Abril, magtatapos na siya ng junior high school pero nangangamba siyang hindi siya makamarcha. Napapadalas kasi ang pag-absent niya ngayon sa klase dahil labas-masok siya sa ospital. Sa edad niyang 15 anyos lang, si Vanessa meron ng stage 5 chronic kidney disease dahil di umano sa sobrang pagkain ng processed food at sobra-sobrang pag-inom din ng soft drinks. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Ayon sa tala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng malalang sakit sa bato. Kung 120 million po, so pwede hong 35% ng mga Pilipinong yon ay meron na hong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Kung dati 40 anyos ang sinasabing binabantayan, ngayon meron tayong mga pasyente na 10 years old and below. Paano nga bato maiiwasan para ang ating kidney o bato healthy? Nito lang Miyerkules, si Vanessa naabutan namin sa ward ng isang ospital sa Daet, Camarines Norte. 3 araw na raw siyang naka-admit. Matapos daw kasi ang kanyang dialysis session nung Lunes, tumaas ang kanyang blood pressure. Ngayon po, okay naman na po siya. Sige, start na natin Kailangan kasing i-dialysis si Vanessa dahil sa kanyang stage 5 chronic kidney disease o CKD. Kondisyon na ang kidney o bato ng tao na pinsala o nasira na. Kaya hindi na ito makapagsala ng dugo para matanggal sana ang mga dumi at iba pang sobrang likido sa ating katawan. Pwedeng lumason sa pag-iisip, nagsisisure, sobrang lunod na lunod ang katawan, di na makalabas ang sobrang tubig, hanggang sa malunod, mapagod ang puso at mamatay. Ang CKD, maaring komplikasyon ng iba pang mga kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure. Sa kaso ni Vanessa, maaring resulta raw ito ng sobra-sobra niyang pagkain ng processed food. Pag nasa school po ako, yung mga kinakain ko, mga hotdog po, mga redilata. Bihira rin daw siyang uminom ng tubig. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Sa labas po ng school, madami pong mga nagtitinda. Soft drinks daw po. Nagsimula raw ang lahat, Hunyo nitong nakaraang taon. Para po siyang nahihilo na po. Tapos yun nga po, namumutla. Tapos parang wala na po talagang ganang kumain. Ini-recommend na po ng doktor na admission na. Isinailalim si Vanessa sa iba't ibang lab tests. Mababa yung hemoglobin. Sinalinan po ng dugo. Tapos yung pong creatinine niya is tumaas na din, 800. Hanggang natuklasan na nga na ang kanyang mga bato o kidneys halos hindi na gumagana. Baka meron na siyang dati nagsakit na nakakadagdag din kung siya ay na-expose sa mga prosesong pagkain, nakakapagpabilis po ng pagsira sa kidney. So yung po mga pagkain tulad po ng mga may preservatives, high fat, high cholesterol, pwede ho nung makapinsala sa ating kidney. In general po, gusto ho natin lahat in moderation lamang. Dati po, mabilis po akong lumakad. Ngayon po, madali na po akong hingalin. Agad inirekomendang sumailalim si Vanessa sa hemodialysis. Ang hemodialysis po ay paglabas ng dugo sa katawan at pupunta sa isang makina at sa makina ay lilinisin at sasalain, tatanggalin ang sobrang tubig at basura, magbabalanse ng electrolytes at ibabalik din sa pasyente. Sinabihan po akong i-dialysis. Umiyak po ako siyempre kasi masakit po. Pero kailangan ko pong lumaban. So yung nakalagay sa kanya yung temporary catheter na tinatawag. So ang tawag natin dito yung tinatawag na internal jugular catheter. Yung pinaka-dulo ng catheter is malapit na sa puso. So kung nakikita natin, meron siyang 2 port. Yung kulay pula kung saan lumalabas yung dugo, ipapump ng makina papasok ng dialyzer. Ito yung tinatawag natin na artificial kidney. So yung malinis na dugo, dito bumabalik sa
color blue. Siya po yung pinakabata dito po sa dialysis center. Nung una, 1 hanggang 2 beses kada linggo. Nito pong November lang na mag-critical siya. Habang nagda-dialysis po siya, nagtaas din po yung BP niya. Mga 10 minutes to 20 minutes, nag-seizure na po siya. Ni-recommend na po nung mga doktor na tubuhan na po. Pinaperma na po ako nung sa waiver. Kala ko po mawawala na po siya. Kung pagda-dialysis niya is 3 times a week, libre naman po ang dialysis. Covered na po ng PhilHealth. Wala pong malapit sa amin na dialysis center. Commute po yun. Nagagastos po namin, pinakamababa po ay 500. Ang kinikita ng ama ni Vanessa na si Delio sa pag-uuling, 150 pesos kada sako. Kulang na nga sa kanilang pang-araw-araw na mga gastos. Paano pa kaya ang para sa dialysis at gamot ni Vanessa? 7 klase po siya. Sa isang linggo po, mga 3K. Masakit po yung sakit sa akin. Yung pamilya ko po, wala na pong pera kung saan. Mag-dialysis po kung saan po pumahanap ng pera. Mataas po talaga din yung pangarap niya, sir. Gusto po niya maging teacher. Sana maghaba pa yung buhay niya. Mahal na mahal po siya ng mga tiyahin niya. Mahal na mahal po siya. Lahat po ibinibigay sa kanya. Hindi lang ang ating mga kinakain ang pwedeng makapinsala sa ating kidney. Pati na ang sobra-sobra ring pag-inom ng mga gamot, lalo na kung hindi sinusunod ang tamang dosage. Si Aaron, certified banidoso, hilig rumampa sa mga male pageant at ang kanya raw sikreto para mag-glow up, pag-inom ng kung ano-anong beauty products. Mga 19 years old po ako, doon ako nag-start. Naging consistent po ako sa pag-inom ng pills kasi gusto ko po i-reach yung parang mala-artistahin na yung itsura. Pero hindi raw ang mga ito inirekomenda o inireseta ng kanyang doktor. Sa halip, ni-research niya lang online. Hindi ko na po naisipan magpa-consult that time kasi parang nakikita ko naman all over the social media na parang may mga nagtitake ng ganito. Effective naman daw nung una na-achieve ang pinangarap niyang glowing skin. Kaya tinuloy-tuloy pa niya ang pag-inom ng mga ito. Dumating na rin po sa point na parang nag-overdose na po ako. Pero nito lang nakaraang taon, bigla raw sumakit ang kanyang batok. Kaya si Aaron nagpa-check up. After ko po malaman, nag-ano po pa rin ako, parang normal na pamumuhay. Kasi parang wala naman po ako nararamdaman . Parang ay okay lang yan, active naman ako sa lifestyle ko. Hanggang nagdahan-dahan na muna siya sa pag-inom ng kung ano-anong pills. Pero aminado siyang hindi masustansya ang kanyang diet. Hindi po ako marunong magluto ng pagkain ko. So, may mga stock po lagi na mga processed food. At nung muli siyang magpakonsulta sa doktor, nalaman na lang niyang meron na pala siyang stage 5 CKD. Kaya sa edad niya ngayong 22 anyos, si Aaron meron ng iniinom na maintenance medicines. Magastos po yung gamot ko ngayon . Siguro nasa 1K plus per week po. 3 beses din siya kada linggo kung mag-dialysis. Tila nagkatotoo sa kanya ang biro-biro ng iba na glow up now, dialysis later. Mapa beauty products, pills, mga antihypertensive, lahat yan pwede makaapekto sa organ ng tao, lalo sa kidney. Hanggat maaari, wag abusuhin. Lalo na kung walang payo ng doktor. Sana nag-stop ako sooner. Wala pa rin po ako sa acceptance stage. Nahihirapan din po ako. Siyempre, nakikita ko sila mama ng ganyan. Hindi ko po alam kung dapat ba sisihin ko yung sarili ko na nangyari sa anak ko yun. Bata pa po siya. Marami pa po siyang gustong marating. At gusto ko po maibigay po sa kanya yun habang nandito po ako sa lupa. Para sa mga may sakit sa bato, ang isa sa mga paraan para mabigyan sila ng bagong pag-asa, kidney transplant o paglagay ng bagong kidney o bato na galing sa donors. Ito ang nakitang solusyon ni Justlyn na na-diagnose din ng stage 5 chronic kidney disease nung siya'y 15 anyos pa lang.
Hilig daw kasi talaga ni Justlyn ang maalat na pagkain. 4 years old po ako, natatandaan ko. Pag binigyan po ako ng pera, takbo ko po agad sa tindahan, tapos bibili na po ako ng mga chichirya. Araw-araw po ako halos nagsasoft drinks, lalo na po until high school. Kapag po binibigyan po ako ng water ng parents ko, hindi ko po talaga siya nauubos. Si Justlyn, swinerteng makahanap agad ng donor, kaya nagpa-kidney transplant siya. Normal na yung pag-ihi ko po. Sumigla po talaga ako. Nanumbalik ma'am yung kulay ko. Nakabalik siya sa pag-aaral. So what is the lesson? Hanggang naging licensed professional teacher. 29 anyos na siya ngayon. Nung nakini-transplant ako, kapag turo po sa private school, Pero 5 taon matapos ang kanyang kidney transplant, nalaman na ang kidney na idinonate o itrinansplant sa kanya, ni-reject ng kanyang katawan. umiyak ako sa doktor. Pero aware naman po kami nung before the transplant. Pero hindi ko ma-imagine bakit sa akin nangyari. Ang organ ng isang donor na nilagay mo sa isang recipient ay isang foreign body, no? So may sistema ang katawan natin para piliting sirain yun, no? Nakadepende rin talaga sa katawan ng tao. Sabi ko, ayoko na lumaban kasi pagod na yung katawan ko. Pero inisip ko sila, nilalaban pa ako eh. Ang dami na sacrifice ng family ko for me. Sumasa ilalim na ngayon si Justlyn sa tinatawag na peritoneal dialysis. Hindi katulad ng hemodialysis na isinasagawa sa ospital, ang peritoneal dialysis pwedeng gawin kahit saan gamit ang cleansing fluid. May catheter na nakakabit sa tiyan. Pagkarapos ng 6 hours, tatanggalin na po yung tubig. Sumasama na ho doon yung basura at yung sobrang tubig. Magsasagot tayo ulit ng mga comments, questions. Bilang guro, ang nangyari raw sa kanya ang pinakamahalagang leksyon na maibabahagi niya sa iba. Sana mas maging conscious tayo sa mga kinakain natin, sa mga ginagawa natin, yung lifestyle natin. Nagsisimula yan sa prevention. Bawasan yung mga pagkain mataba, maalat, matamis, no? Paano yun? Lahat sila masarap. Di naman sinabing huwag kumain ng masarap. Ang sinasabi lang po, sundan yung pinggang Pinoy, no? Balansyado. Kalbaryo at magastos, magkasakit sa bato. Kaya wag po nating abusuhin ang ating kidneys. At kasabay ng paglaban ng parami at pabata ng pabata nating mga kababayan sa sakit na ito, sana palakasin din ang health services ng gobyerno na susuporta sa kanilang laban. Ang pangako ng maraming kandidato ngayon na prioridad nila ang kalusugan ng bawat Pilipino, sana tuparin nila at wag lang hanggang laway. Nga bang itakda ng batas kung saan pwedeng mangisda ang mga maliliit at ang mga malalaki o mga commercial na mangingisda? Mainit na issue na pinag-uusapan ngayon, lalo na sa probinsya ng Negros Occidental, kung saan malago na ang kanilang industriya ng alimasag o blue crab. Kung mahilig ka sa alimasag, para sa'yo ito. Ang lamang dagat na ito, bilyones ang hatid sa ekonomiya dahil ang laman nito for export sa ibang bansa. Isa ang Negros Occidental sa top producers ng blue crab o alimasag. Ito rin ang ikinabubuhay ng mga maliliit na mangingisda na nanghuhuli nito, pati na ang mga nagtatrabaho sa mga planta kung saan hinihimay ang laman ng alimasag para maging crab meat. Pero may banta ngayon sa mga maliliit na mag-aalimasag ng probinsya at sa lahat ng mga maliliit na mangingisda sa buong Pilipinas. Makakaagaw na kasi nila sa kanilang karagatan ang mga higanting commercial fishing vessel. Nitong
Noong Agosto lang kasi, pinahintulutan na ng Supreme Court ang mga commercial fishing vessel na mangisda sa mga municipal water kung saan namamangka ang mga maliliit na mangingisda gamit lang ang kanilang mga simpleng bangka at lambat. Ang desisyong ito ng Korte Suprema, sakop at apektado ang municipal water ng lahat ng mga probinsya sa buong bansa, kabilang na ang 20 mga bayan ng Panay, 25 bayan ng Negros Occidental at 5 bayan ng Guimaras. Suma total, 30,000 mga pamilya ng 5,000 mag-aalimasag. Lahat sila ngayon umaalma, nangangamba para sa kanilang kabuhayan at mga pamilya. Ano ang posisyon nyo dun sa Supreme Court decision? Tumututol talaga kami. Salba ang industriya ng alimasag. Lahat kami hirapan din sa aming pamumuhay sa araw-araw. Himay-himayin natin ang isyong ito. Nitong Huwebes, bumiyahe ako pa Negros Occidental. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, pwede nang pumasok ang mga malalaking kumpanyang pangisda o commercial fishing vessels sa mga maliliit na bayan katulad ng EB Magalona dito sa Negros Occidental sa itinakdang municipal waters o 15 kilometers mula sa Dalampasigan. Ngayon pa nga lang, umaaray na ang mga mangingisda rito. Kulang ang kanilang kinikita mula sa mga alimasag na nakukuha nila. Paano pa kaya kung aagawan sila ng mga malalaking mangingisda? Ang Blue Crab Meat Production, 2 billion peso industry. Ang Pilipinas ang third largest producer ng blue swimming crabs at second largest exporter ng blue swimming crabs sa US. Maraming crabs, particularly yung blue swimming crabs sa Negros Occidental kasi marami silang pagkain. At ang nangunguna rito, ang bayan ng EB Magalona. Nasa 2 hanggang 5 toneladang blue crab ang napoproduce nila rito kada araw. Ito, may bagong dating na bangka. Tingnan natin kung may huling alimasag ngayon. Magandang umaga! May huli po kayo? Marami po? Konti. 3 kilo lang na huli. 3 kilo? Magkano nyo mabibenta yon? 160. Karaniwan pong size ito o may mas malalaki pa rito? Ayun, malaki. May mas malaki pa doon. 160 pesos per kilo ang bentahan. So times 3, 480. Pero may 150 siyang kapital, yung pinambili ng krudo. So 480 minus 150, 230 lang ang maiuuwi niya. Paano po yun, kuya? Kasya ba yun sa gastos nyo sa pamilya? Kulang, ma'am. Sa laot ba meron ng mga commercial? May ara, ma'am, pero hindi lagpo, gagmay lang. Since binaba yung ruling ng Supreme Court, pwede nang pumasok sa municipal waters yung mga malalaking fishing vessels. Pero even before that, may mga nakikita na raw silang mangilan-ngilan. Dito sa Barangay Tumungtong, nakilala ko ang mag-aalimasag na si Mary Jane. Halos buong barangay nakatali ang hanap buhay at buhay nila dito sa mga alimasag. At hindi lang mga lalaki ang mga mangingisda rito, pati mga kababaihan katulad ni Mary Jane. Ganun ba marami dito na Sa ngayon, pamilya? ma'am, mayroon ng 3. Na katulad mo? Oo. Ba? Okay ah. So, yung kaya ng mga lalaki, kaya mo rin. Kaya ng mga babae. Ano kakayanin, ma'am, kahit mahirap? Bakit pati mga babae na itong hanap buhay? Ganun. Oo, lugi kami sa aming pangailangan sa araw-araw. Pila ba anak mo? 3. Ang panganay ni Mary Jane na si Rami, graduate na ng senior high school. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi na ito nakatungtong pa ng kolehiyo. Ang kakarampot na kita nilang mag-asawa ang tumutustos naman ngayon sa pag-aaral ng 2 pa nilang mga anak na nasa junior high school na. Yan yung panguha nyo ng ano? Oo, yung alimasag, oo. Ilang oras bago kayo makahuli ng alimasag? Kinabukasan pa, ma'am. So ihuhulog nyo mamaya, Oo, babalikan nyo na lang. bukas ng umaga naman. Ganun pala yun. Yung kaya,
Yun Tapos ang sugal pa pinakamahirap sa yon, amin. minsan Oo. wala, minsan meron, ganun ho yun. Akala ko agad-agad, parang isda, hindi pala. 2 dekada nang nanguhuli ng blue crab si Mary Jane. Ang kanyang mister na si Rami ang pumapalaot lang daw noon. Pero para hindi na raw ito magbayad pa ng tauhan, si Mary Jane na mismo ang naging katuwang ni Rami. Pag malaking alon, medyo mahirap. Ngayon okay lang, kaya. Maganda kung ganito yung panahon. Pag masama yung panahon, parang buhay talaga. Ano nangyari, ma'am? Napasukan? Ng bandira yung ginagamit namin para malaman namin nga ay sa amin yan. Medyo mabigat. Tinitiis lang yung bigat. Makuha mo lang gamit mo. Yung lalaki, crab. Sa 2 araw namin na nakalatag doon sa laot, bali 2 kilo lang ang aming huli. Kunti lang yung huli namin. Mas marami siya kung peak season siya. Anong buwan yun? May to August. Mga magkano kada araw yon? Makuha namin mga 15 kilos, 18 kilos. Morning. 1 kilo na siya, ma'am. Ang kinita ni Mary Jane, 160 pesos. Kulang na kulang sa kanilang mga pangangailangan. Wag mo na yung krodo, bawas, bukas na lang. Pambili mo na bigas. Alam mo na yung Supreme Court decision? O ma'am, sana wag na ilang payagan. Sa kamahalon sang balaklon subong ang amon kita sa daw kulang kasi may mga estudyante pa kaming pinapaaral kasi kung papayagan silang papasok dito kahit grade 12 siguro hindi kami makapatapos. Lahat kami hirapan din sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ang huli ng mga mag-aalimasag ng Ibi Magalona. Ang ganda ng huli ah. Kanina lang huli ito? Ibinibenta sa mga bagsakan, katulad ng kinaanalin. Tapos, kikiluhin na. Lalagay po sa lutuan. Ay, ibubuhos. Lalagay po dyan, ibubuhos yan po. Okay. Sa basket. Isang salangan, ilang kilo na yan? 36 po. 36. 15 minutes yung... Bali may oras po kami sinusunod. Kasi pag sobra po yung minutes, hindi rin po yung magandang quality. In-steam ang mga alimasag sa loob ng 15 minuto. Sabi mo yung presyo nakadepende sa presyo sa Amerika? Bakit doon ba nagpupunta yung market, yung produkto nyo? Opo. Nakalagay ba made in the Philippines? Hindi po, kasi sa akin, bali supplier lang po ako ng crab meat. Ayun, ang ganda. Pagkaluto, dinadala ang mga alimasag sa bahay lang ni Naanalin na katas din ng alimasag. Okay, so magsusuot muna tayo ng net Pasok po tayo, ma'am. kasi para hindi malagyan ng buhok yung mga pinaprocess nilang alimasag. May women power dito sa proseso ng alimasag. Karamihan, kamusta kayo? Ay, may lalaki rin pala. Oo. Malaking kabuhayan pala talagang hatid, no, ng alimasag. Ito yung pinakamahal na part. Yung galing sa katawan mismo. Opo, opo. Okay, okay. Hindi Actually, ko parang alam. mas malasa yung mga Mas sipit-sipit maganda yung niya eh. Pero mas malaman kasi yung katawan. Ang mga alimasag, hinihimay bago raw dalhin sa Cebu, kung saan ang mga ito inilalagay sa mga lata bago i-export. Si ate, ang galing, oh. Anong gamit mo, ate, kutsilyo? Anong pinakamahirap? Yung sipit? Siya. So, sa kanya yung pinakamahirap. Mabusisi kasi yan, ma'am. Pwede sumubok? Oo. Ayaw. Mabusisi talaga ito, ma'am. Oo, kailangan dito pasensya, tiyaga. Pasensya. Dito, nanay? Guba na. Sira na. Hindi mo daw flour. Bumaba ang value. Oo, kasi bumaba ang value niya. Mali ang himay ko. Oo. Hindi ako pwede dito. Paano nyo sinisiguro, Annalyn, na yung quality maganda? Kailangan bago yung alimasag.
Tapos sa pag-process, stricto ba kayo? Opo. Paano? Mayroon doon, yung QC ko yung dalawa. May Sila yung taga-quality nagche-check control. bawat-bawat. 22 crab meat pickers meron dito sa planta ni Annalyn. Dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Kapag pinayagan na ang mga commercial fishing vessel na mangisda sa kanilang karagatan dito sa EB Magalona, nangangamba ngayon si Annalyn na baka maapektuhan din ang kanyang negosyo, lalo na ang nasa 6 na po nilang mga trabahador. Siguro hindi kami papayag kasi pag mapasok na yung malalaking ang isda, paano na lang yung ganito lang ang buhay namin. Nasa karagatan po tayo na napapalibutan ng mga isla at probinsya ng Panay, Iloilo, Negros at Guimaras. Kilala po ang parting ito ng dagat. Sa yamang dagat na nagbibigay sa kanila, hindi lang ng milyones, kundi bilyones, pati na rin sa pambansang ekonomiya. Dahil sa industriya ng alimasag o blue crab. Yung troll na yan. Diyan namin ilatag yung lambat namin. Talaga kinabukasan, wala na kaming makuhang lambat. Sa laot, itinuro ng aming bangkero ang isang malaking bangka na nagsasagawa raw ng illegal fishing. Sa mga mangingisda naman, magkakakilala sila kahit sa laot. Sa ngayon, sabi ng aming bangkero, alam na alam daw nila na may mga illegal fishermen dito sa lugar. Katulad noon sa malayo, troll daw yon, mga malalaking mga pangisda na yung mga gamit nila nasusuyod kahit yung mga maliliit na mga isda. Ayon sa Philippine Fisheries Code of 1998 o ang Republic Act 8550, maituturing na small-scale fishing vessel ang mga bangkang kayang humuli ng 500 kilos hanggang 3 toneladang lamang dagat kada araw. Medium scale naman ang mas malalaking mga bangka na ang bigat 20.1 to 150 gross tons at karaniwang ginagamit ng mas advanced na pangingisda katulad ng trolling. Habang ang may laking 150 gross tons pataas o ang mga malahiganting mga barko na may kakayahang pumalaot sa mas malalim na karagatan, maituturing ng large-scale commercial fishing. Per hour, yung mga commercial fishing vessels, 3,000 na kilo yung kaya nilang makuha. Yung mga mangingisda natin na ang gamit lang ay simpleng mga lambat, kalahating kilo lang. So, ganun kalaki talaga yung diferensya. Tanong ng mga mangingisda rito, bakit daw ba ganon? Kung sino yung mga maliliit, siya pang parang pinapahirapan. Yung local government unit ho dito, anong sinasabi ho sa inyo tungkol dito sa isyong ito? Hindi pa naman kami nakapag-usap sa kanila, ma'am, kasi nalaman lang namin yung issue last January 31 lang. Sinubukan naming kunin ang panig ng LGU o ng lokal na pamahalaan ng EB Magalona tungkol sa isyong ito, pero tumanggi sila. Mula EB Magalona, bumiyahe rin kami sa katabing bayan ng Manapla, kung saan ang mga mangingisda nangangamba rin ngayon dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Maayong hapon sa inyong tanan. Organisado ang mga mangingisda rito dahil marami daw silang kalaban sa laot, katulad ng illegal fishing. Jerry, ano itong bantay kasag? Pinabantayan namin yung mga alimasag dito. Ang amin dito sa Punta Salong, mayroon kaming slogan. Yun, no? Yun ang aming slogan, no? On taton. Salbaron ang industriya sang pangasag. Isalba ang industriya ng kasag. On taton. Yung alimasag. Sa ngayon ho ba, kamusta po ang buhay dito sa inyo? Sa totoo lang po, may kahirapan po. Gusto namin matigil yung mga illegal fishing dahil inaano namin yung maproteksyonan yung karagatan dito sa amin. Sunod sa EB Magalona, bayan ng Manapla, ang second largest producer ng blue crab meat. Kamusta ho maging bantay dagat dito? Mahirap po doon. Paano? Kasi wala kami enough na mga kagamitan. Katulad sa radio, maliit ng bangka. Paano pag may dumadating na mga illegal na malalaki yung mga bangka? Pinakaiusapan lang po. May mga nahuli na po kayo? Marami na. Liwag lang patay ka kompresor. Liwag lang ko patay ka kompresor ah. Patay dagat ah, may gabi ah.
Kayong compressor, isa na sa illegal fishing, yung mga active, kagaya ng troll, sumisira ng mga coral. Yung mga commercial ho ba nakakapasok din? Minsan pumasok dito. Paalam nyo ho sa itsura ng bangka. Oo, malalaking bangka. So kahit wala pa yung desisyon pala ng Korte Suprema, pumapasok na. meron ng mga... Mayroon na. Nitong Biyernes ng gabi, habang nagro-ronda ang mga bantay dagat sa dalampasigan ng barangay Punta Salong, may namataan daw silang ilaw sa laot. Ayun o, yung malaking ilaw. Ay, ano din po iyan? Oo, yun. Lahat dito. Siklog. Baka operasyon na. Ayon sa kanila, ang mga ito galing sa tinatawag na siklo o yung medium-scale commercial fishing vessel. Iyan po malalaking ilaw, sir? Yan ang tatlong malalaking ilaw. Parang super light yan eh. Pag more than 3 gross tonnage, Kailangan hindi na asawa pumapasok sa 15 kilometers. Yung may ilaw na hanggang 5 kilometers lang yan. Baka ito rin daw ang isa sa mga commercial fishing vessel na meron ng pahintulot mula sa munisipyo para manghuli sa kanilang laot. Pero kahit gusto man daw lapitan ng mga bantay dagat ang mga ito, wala naman silang mga sariling bangka. Sa ngayon kasi hindi namin maano sila dahil unang-una may permit yung 25 dyan sa kanila. At saka maraming tao yan. Maraming tao yan. Maraming crew yan. Maraming kaya hindi namin kaya sila. Hanggang tingin na lang kami kasi abot na naman. Matagal na oras kaming gumugugol doon sa laot, makakuha lang kami ng alimasag at saka isda. Kasi kung makapasok yung commercial fishing, maraming mga seagrass, corals nga masisira pa. Hindi ho ba nyo nalaman na may ganun kaso? Hindi po. Igo namin nalaman na doon na sa Supreme Court, lumabas ng katutong desisyon. Yun na lang. Baka benepisyo niyan, yung mga malalaki. may mga pira. Pero kami nga mga duka, mga hirap, masyado apektado niyan. Pero yung kaso ho sa Supreme Court, yung sa parte ho ninyo, may kumuha po ba ng panig nyo? Wala. Wala pa po. Ako po, sa inyo ko lang po nalaman yan na ganun pala yun eh. Nasa Supreme Court na. So bago ho nun, hindi nyo pala alam? Hindi po namin alam. Hindi ka mo nakamiting na, Jen. Kaya pala po wala na pala kami huhulihin dyan. Pag nagkataon ho. Pag nagkataon. Ang Municipal Agriculture Officer dito, tutol din sa pasya ng Korte Suprema. Yung manapla, maliit lang talaga yung municipal water naman. Pag na-implement yun, yung affected talaga yung maliliit or marginal fisher folks natin. So ang side po ng DA, So yung nasa panig po kayo ng mga mangingisda? Amin ma'am, sa panig kami talaga ng mangingisda. Pinayagan ng Korte Suprema ang commercial fishing sa loob ng 15-kilometer water zone, isang desisyon na may malaking epekto para sa Negros Occidental at sa iba pang coastal regions. Ang desisyong ito nagmula sa kaso ng Mercedar Fishing Corporation, isang commercial fishing company na hinamon ang definisyon ng municipal waters ayon sa Fisheries Code. Una nang nagpasya ang Malabon Regional Trial Court pabor sa Mercedar. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyong yon ng Malabon RTC. Ibig sabihin, pwede nang pumasok ang commercial fishing vessels sa mga tradisyonal na pangisdaan ng mga maliliit na mangingisda sa buong Pilipinas. Sa inyo po, sa Farm C, ano pong posisyon niyo? Yung pagpasok po ng mga commercial fishing vessel dito po, ang mapiktuhan po talaga yung aming kabuhayan dito na pangingisda sa bayan ng Manapla. May alyansa ang mga mangingisda sa parting ito ng Visayas, ang Panay Negros Guimaras Crab Fishers Alliance, na ngayon pinaplanong magsagawa ng signature campaign bilang pagtutol. Edwin, bakit kayo nagpasya na mag-ingay tungkol sa isyong ito ngayon? Ganitong decision ng Supreme Court, mag-worsen talaga yung situation ng mga fisher folks given na sila yung ngayon ang pinakamahirap na social sector. Naisip nyo ba, bakit kaya laging ganitong kwento ng mga mangingisda sa atin? No? Yun ang nakakalungkot.
Ayon sa aming pagsasaliksik, October 2023 pa naghain ng petisyon sa Malabon RTC ang Mercidar. December 2023, pumabor ang Malabon RTC sa kumpanya. Idineklara ng korte na labag sa saligang batas o sa konstitusyon ang ilang probisyon ng Fisheries Code. January 2024, naghain naman ng motion for reconsideration sa Supreme Court ang Solicitor General, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at ang Department of Agriculture. Pero hindi na ito tinanggap ng Korte Suprema dahil lagpas na raw sa 15 days na period para sa apela. Ano rin namin yung gobyerno, denounce na bakit pabayaan na matalo lang tayo sa mere technical defect, no? Kasi hindi siya naka-file on time yung kanyang response. Sino ba hindi nag-file on time? Solicitors General? Supposedly yung government panel, yung Solicitor General, of course yung BIFAR. So sabi namin, sa 15 days na ginalaw ng law na mag-file sila, dapat naka-file sila, kahit nakagawa sila ng consultation. So natalo pala yung side nyo dahil sa technicality? Oo, more procedural setback yun. Nagsasagawa rin ang grupo ng kilos protesta. Balang isda kasi patuloy na nagkakaroon ng illegal, unreported, unregulated fishing sa ating municipal waters kahit bawal ang commercial fishing. Now we're also reeling from the impacts of climate change, ma-aggravate ang condition. This is going to be not just a food security issue, but a national security issue. We will uphold our duty to protect our municipal waters and the livelihood of our people. Sa Kongreso, may ipinasa ng resolusyon para agarang paimbestigahan ang epekto ng pagpasok ng commercial fishing sa itinakdang municipal waters o 15 kilometers mula sa dalampasigan ng mga bayan-bayan. Bago pa dumating itong desisyon, pwedeng mag-apply yung mga commercial vessels pero kailangan dumaan pa sa local na ordinance. Kaso lang, sa desisyon na to, ibig sabihin hindi na kailangan pang dumaan sa LGU para ma-exempt. Samantala, ang Department of Agriculture nagpahayag na ng pagtutol sa Supreme Court decision. The Department of Agriculture, through the Office of the Solicitor General, has filed a motion for consideration with the Supreme Court to overturn a decision allowing commercial fishing vessels access to municipal waters previously reserved for small-scale fishers under the Fisheries Code. At a depth of 7 fathoms, or 12 meters, corals are at risk, and our scarce marine resources could face further depletion. Sa ngayon, umaasa ang mga maliliit na mangingisda ng Negros Occidental na baka may pag-asa pang baguhin ang naging pasya. Mapakinggan din sila. Kaming mga mahihirap na maliliit na mangingisda, lalong hihirap. Silang mga mayayaman, lalong yayaman. At ang kanilang mga hinaing bago sila agawan ng pagkakataon na wag palalong lumubog sa kahirapan. Halos dyan po kami nabubuhay. Ngayon, kung kukunin pa nila yun, paano na talaga yung mga maliliit kagaya namin? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.